Pagkatapos ng kanyang mga paglalakbay sa Amerika or United States, nanirahan si Rizal sa London mula Mayo 1888 hanggang Marso 1889. Pinili niya ang London upang maging kanyang bagong tahanan dahil sa tatlong dahilan. Una, para ma-improve ang kanyang kaalaman sa wikang Ingles. Pangalawa, para pag-aralan at bigyan ng paliwanag ang susesos de las Islas Filipinas ni Morga, na isang rare copy na sinabi niya ay makukuha sa British Museum. At pangatlo, para kay Rizal, ang London ay isang ligtas na lugar para sa kanya upang ipagpatuloy ang kanyang laban sa pananakop ng Espanya. Just like Rizal quoted in this chapter, I am dedicating myself night and day to certain studies about our country, its history, its administration. The very rich collection of the British Museum, a collection which cannot be found anywhere else, is serving my purpose. For this reason, I will stay here for a long time. Sa pamamalagi niya sa London ay inalay niya ang kanyang oras sa pag-aaral ng bansang Pilipinas, ang history nito at ang administrasyon ng naturang bansa. Naniniwala si Rizal na maraming koleksyon na pwedeng pag-aralan na maaaring nasa British Museum at di makikita sa iba pang lugar. Kaya naman nagpasya siyang manirahan ng matagal sa lungsod ng London. At kagaya nga ng sabi niya, sa mahabang pamamalagi ni Rizal sa London ay marami siyang nagawa gaya na lamang ng pag-aaral ng Filipiniana. Natapos niya ring i-annotate o pag-aralan ang aklat ni Morga. Sa London, siya ay maraming artikulo na naisulat para sa La Solidaridad sa pagtatanggol sa kanyang mga kababayan laban sa mga kritikong Espanyol. Sinulat niya rin ang isang kilalang liham sa mga kabataang babae ng Malolos at nagpatuloy rin siya sa kanyang malawak na pakikipag-ugnayan kay Blumentritt at iba pang mga kaibigan at kamag-anak. Naging maganda ang paglalakbay ni Rizal mula New York hanggang Liverpool. Nagkaroon siya ng maraming kaibigan mula sa mga iba't ibang lahi habang naglalakbay dahil sa kanyang magiliw na pag-uugali at kahusayan bilang isang linguista. Dahil may alam na iba't ibang lengguwahe si Rizal, naging daan ito upang makapag-communicate siya at magkaroon ng magandang ugnayan sa iba't ibang taong kanyang nakasalamuha sa kanyang paglalakbay. Nagpasaya si Rizal sa mga pasaherong Amerikano at European sa kanyang kahangahangang kasanayan sa paggamit ng yoyo bilang isang sandata ng pag-atake. Familiar naman tayo sa kung ano ang yoyo dahil noong unang panahon at maging hanggang ngayon ay nakikita natin ang bagay na ito bilang pinaglalaroan ng mga kabataan. Ang yoyo ay isang maliit na kahoy na disc na nakakabit sa isang lubid mula sa daliri. Ngunit, imbes na laruan, ginamit ni Rizal ito bilang sandata sa pag-atake. Sa lubos na nagtaka or na-amaze yung mga dayuhan doon sa pinakita ni Rizal. Sa loob ng barko ay may ilang mamamahayag na Amerikano patungo sa Europa. Nakipagtalakayan si Rizal sa kanila tungkol sa kasalukuyang suliranin ng mga lipunan at politika. Ito ay naging dahilan kung bakit hindi masyado na-enjoy ni Rizal yung company or pakikisalamuhan niya sa mga mamahayag na ito kasi sa tingin niya ay mas mayroon siyang mga bagay na alam, ngunit hindi pa nalalaman ng mga taong ito mula Amerika about sa geopolitics. Kaya naman parang feel niya hindi sila nakakapag-communicate or mayroong kakulangan doon sa mga pinag-uusap. Nakarating si Rizal sa Liverpool, England noong Mayo 24, 1888. Nanatili siya ng isang araw sa lungsod na ito. Mayo 25, 1888 naman, isang araw matapos dumaong sa Liverpool, pumunta si Rizal sa London. Sa maikling panahon sa London, nanatili siya bilang bisita sa tahanan ni Dr. Antonio Regidor na isang exile noong 1872 at isang abogado sa London. Sa katapusan ng Mayo, natagpuan niya ang isang simpleng lugar na mapupuntahan sa number 37 Chalcot Crescent, Primrose Hill. Siya ay naging kasama sa tahanan ng pamilyang Becket.
So, ang mga Beckett, sila Mr. Beckett, which is organista ng Simple Church, ang kanyang asawa, at ang kanilang tatlong mga anak na babae. Ang pinakamatanda sa magkakapatid na babae ay si Gertrude Beckett or tinatawag na Getty ng kanyang mga kaibigan. Ang tahanan ng mga Beckett ay convenient para kay Rizal kasi malapit ito sa publikong parke at lalo na mas malapit ito sa British Museum kung saan inaasahan niyang gawin ang maraming pananaliksik. Nakilala ni Rizal si Dr. Reinhold Rose, ang libero ng Ministry of Foreign Affairs at isang eksperto sa mga wika at kaugaliang Malayan. Na-impress si Dr. Rose sa kalaman at karakter ni Rizal kaya tinawag niya itong a pearl of a man or una perla de hombre. So, naglaan si Rizal ng maraming oras sa British Museum sa pagsusuri ng pahina ng susesos ni Morga at iba pang pambihirang aklat pangkasaysayan tungkol sa Pilipinas. Madalas siyang bumisita kay Dr. Regidor at nakipag-usap sa kanya tungkol sa suliraning kaugnay sa mga nararanasan ng Pilipinas. Tuwing linggo, pumupunta din siya sa bahay ni Dr. Rose at naglalaro sila ng cricket or parang laro siya na sikat doon sa England ng panahon ni Rizal at nakikipag-boxing din sa mga anak ni Dr. Regidor. As also mentioned in the previous chapters, kahit naglalakbay si Rizal sa iba't ibang bansa at malayo sa Pilipinas, hindi pa rin niya pinuputol ang kanyang ugnayan sa pamilya at sinisigurado niyang mayroong mga mahalagang impormasyon siyang nababalitaan mula sa Pilipinas, lalo na kung tungkol ito sa pagpapalaya at pinagdaraanan ng ating bansa. Kaya naman, kahit nasa London, narating si Rizal ng maganda at masasamang balita mula sa Pilipinas. So, sa mga masasamang balita, ang una niyang nabalitaan ay tungkol sa pag-uusig sa mga bayaning Pilipino sa Maynila at mga kalapit bayan na pumirma sa Petition of 1888 na isinumite kay Don Jose Centeno, Civil Governor ng Manila noong Marso 1, 1888. Ang petisyong ito ay inaddress sa Regent Queen of Espanya na humihiling ng pagpapaalis sa mga fraile kabilang si Arsobispo Pedro Payo Dominicano ng Maynila. Pangalawang nabalitaan niya ay ang pagkakasanggot sa agrarian trouble ng Calamba noong 1888 kung saan ang mga opisyal kasama ang pamilya ni Rizal ay pinapahirapan sa pamamahala ng asyenda. Pangatlo, si Manuel T. Hidalgo na asawa ni Saturnina, biyenan ni Rizal ay ipinatapon sa Bohol. Pang-apat, ang isa pa niyang binan na si Mariano Herbosa, asawa naman ni Lucia, ay hindi pinayagang magkaroon ng Kristiyanong libing dahil sa masasamang chismis na hindi raw siya nagpakumpisal mula nung sila ay ikasal. Ang panglima naman, ang kaibigan ni Rizal, si Laureano Viado, isang mag-aaral ng medisina sa UST, ay nakabilanggo dahil sa pagkakaroon niya ng kopya ng Noli Me Tangere. Ngunit, isang magandang balita ang nagpasaya kay Rizal at iyon ay ang pagtatanggol ni Reverend Vincent Garcia sa Noli laban sa mga atake ng mga fraile. Nabalitaan niya ang magandang balitang ito mula kay Mariano Ponce. Lubos siyang nagpapasalamat sa tapang na ipinakita ni Padre Garcia, isang respetadong Filipino canon ng Katedral ng Manila. Sa liham na ito, sinabi niya na ang mga kabataang Pilipino ay sumusubok na baguhin ang bansa at hindi dapat sila huminto sa kanilang laban. Ngunit sinabi niya rin na dapat paminsan-minsan ay tinitignan nila ang Pilipino ang mas nakakatanda sa kanila. Nais nilang makita sa kanilang muka ang pag-aproba sa mga gawain at nais din nilang malaman ang nakaraan ng Pilipinas na kinakailangan upang unawain at makapaghanda para sa hinaharap. Nais nilang malaman ang lahat ng alam ng maninuno at pagkatapos ay madagdag ang mga kaalaman na yon sa kanilang sariling kaalaman. Sa ganoong paraan, mas mabilis magtatagumpay dahil maaaring magpatuloy mula sa kung ano na ang natapos ng kanilang mga ninuno.
Unang-una, ano nga ba ang Sucesos de las Islas Filipinas? Ang librong ito ay isang aklat na isinulat ni Antonio de Morga noong 1609. Ito ay isang mahalagang primaryang sanggunian tungkol sa kasaysayan, kultura at lipunan ng Pilipinas noong panahon ng kolonyalismong Espanyol. Nilalaman nito ang kasaysayan, kultura at pamumuhay sa Pilipinas noong panahong iyon. Kasama ang mga detalye tungkol sa mga taong naninirahan dito at ang kanilang karanasan sa panahon ng kolonyalismong Espanyol. Isa sa mga pinakadakilang tagumpay ni Rizal sa London ay ang pagtatala or pag-annotate ng kilalang gawang pangkasaysayan na ito ni Dr. Morga, which is ang Sucesos de las Islas Filipinas. Naglaan siya ng maraming araw sa silid-aklata ng British Museum upang masusi ang mga pahina ng aklat na ito at pag-aralan ang mga sinaunang kasaysayan ng Pilipinas, gaya ng mga isinulat ni Friar Chirino, Father Collins, Argensola, Plasencia at iba pa. Sa lahat ng mga isinulat sa kasaysayan na inilathala noong mga unang taon ng pananakop ng Kastila, ang aklat ni Dr. Morga daw ang pinakamahusay sa kanyang palagay. Isa sa liham kay Blumentritt sa petsang Setyembre 17, 1888, sinabi ni Rizal na ang gawa ni Morga ay isang napakagandang aklat. Maaring sabihin na si Morga ay isang modernong scholar ng pananaliksik. Ngunit walang exaggeration or pagbababa ng tingin sa mga Filipino ang kanyang pagsulat, hindi gaya ng mga Espanyol sa panahon ni Rizal. Siya ay sumulat ng napakasimple, ngunit kailangan mong basahin sa pagitan ng mga linya. Sa halos 2 taon, 1888 at 1889, lubos na nagbabad si Rizal sa kanyang pag-aaral ng kasaysayan ng London. Sa London, sa panahong ito, ang kanyang mga kababayan sa Espanya ay nagsasagawa ng kampanya para sa mga reformang Filipino. Sa isang pagkakataon, hinikayat siya ni Mariano Ponce na wala pa niyang nakikilala at noon ay naninirahan sa Barcelona na i-edit ang kanyang pahayagan na magtatanggol sa mga interes sa mga Pilipino mula sa mga mapanira nilang pananalita na kanilang mga mula sa diktador ng Espanyol. Tinanggihan niya ang kahilingan ni Ponce. Sabi niya sa ngayon, isunulat niya kay Ponce noong ika-12 ng Oktubre 1888, nilalaan niya daw ang kanyang oras, araw at gabi sa pag-aaral. Kaya hindi niya muna i-edit yung article na pinapa-edit sa kanya ni Ponce. Noong simula ng Setyembre 1888, bumisita sa Paris si Rizal sa loob ng 1 linggo upang maghanap ng higit pang mga materyales ng kasaysayan sa Bibliothèque Nationale. Tinanggap siya sa masayang France Metropolis ni Juan Luna at ng kanyang asawa niya si Paz Pardo de Tavera, na may pagmamalaking ipinakita sa kanya ang anak nila na si Andres o may palayaw na luli. Matapos ang pag-aaral ng mga lumang aklat at manuskripto sa Bibliothèque Nationale, bumalik siya sa London. Noong December 11, 1888, pumunta siya sa Espanya naman at bumisita sa Madrid at Barcelona. Nakipag-ugnayan siya sa kanyang mga kababayan at tiningnan ang pampulitikang sitwasyong kaugnay sa pag-aalsa para sa mga reformang Pilipino. Sa unang pagkakataon, nakilala niya si Marcelo H. del Pilar at Mariano Ponce, dalawang malalaking kinatawan ng kilusang propaganda. Nagpalitan sila ng ideya sa mga bagong kaibigan at napangako na magkikipagtulungan sa pakikibaka para sa mga reforma. Bumalik si Rizal sa London noong December 23 at ipinagdiwang ang Pasko at Bagong Taon kasama ang mga Becket. Siya ay nagkaroon ng kasiyahan sa magandang gabi ng Pasko, ang kanyang unang Pasko sa England. Sa gabing iyon, sumulat siya
Ito na ang Noche Buena o Bisperas ng Pasko. Ito ay pagdiriwang na pinakagustong gawin ni Rizal. Nagpapaalala ito sa kanya ng maraming magagandang araw hindi lamang sa kanyang kabataan kundi pati na rin sa kasaysayan. Kung ang pag-iral daw ni Kristo ay eksaktong nangyari sa araw na yun, hindi niya alam. Ngunit ang eksaktong kronolohiya ay hindi mahalaga upang makita ang kasiyahan ng gabing yun. Isang dakilang henyo ang ipinanganak na nagturo ng katotohanan at pag-ibig. Siya ay nagdusa dahil sa kanyang misyon, ngunit dahil sa kanyang mga paghihirap, ang mundo ay nagbago. Kung hindi man naligtas, paano ito nagpapakita ng kabiguan sa akin na makita ang ilang taong gumagamit ng kanyang pangalan upang gumawa ng maraming krimen. So this letter shows appreciation sa araw na yon, which is kaarawan ng pinaniniwalaan nilang Jesus Christ. At sa last naman ay in-express ni Rizal ang kanyang disappointment dahil ang mga fraile sa Pilipinas ay ginagamit ang relihiyon upang gumawa ng masama at makaangat sa ibang tao. Mayroong romantikong ugnayan si Rizal sa matanda sa tatlong magkakapatid ng Beckett. Si Gertrude o si Getty, gaya ng tawag sa kanya ng kanyang pamilya o mga kaibigan. Siya ay isang English girl na inilarawan na may brown hair, asul na mata at kulay rosas na mga pisngi. Siya ay nagkagusto sa talented na lalaking may kayumangging balat na panandaliang naninirahan sa kanila at walang alinlangan na siya ay umiibig kay Rizal. Sa malamig na umaga ng taglamig, mayroon siyang ngiti para sa kanya at masiglang nagkukwento na para bang isang ibong kumakanta. Sa mga picnic ng pamilyang Beckett, si Gertrude ay masaya dahil kasama si Rizal at ibinigay naman niya kay Rizal ang lahat ng kanyang atensyon. At sa mga maulan na araw kung saan nananatili si Rizal sa bahay, tumutulong si Getty sa kanya upang maghalo ng mga kulay para sa pagpipinta o tumutulong sa paghahanda ng luwad o clay para sa paggawa ng sculptures ni Rizal. Si Rizal, bilang isang normal na lalaki ay natutuwa sa pagkakaroon ng kasamang si Gertrude o natutuwa siya sa presence at mga tulong ni Gertrude. Siya ay malapit na ring umibig sa kanya. Ngunit, dahil sa pagiging tapat kay Leonor Rivera, hindi niya kayang tugunan o i-reciprocate yung pagmamahal ni Gertrude. Natanto ni Rizal na ang kanilang pagkakaibigan ay unti-unting pumapailalim at mas nagiging seryosong ugnayan. At itong romantikong pakikipag-ugnayan na ito ang nagtulak kay Rizal papuntang Paris noong 1889. Iniwan niya ang London dahil hindi niya maaaring pakasalan si Gertrude at masasabing wala namang konkretong ebidensya o hindi naman naging sila. Sa kakaunting impormasyon na ating napag-usapan, masasabi nating naglakbay si Jose Rizal sa isang makabuluhang biyahe patungong London. Matututunan natin sa chapter na ito na ang buhay niya sa London ay nag-alok sa kanya ng mga ideya at kultura na nagpayaman sa kanyang pananaw sa mundo. Sa kabila ng distansya, ang mga balita mula sa kanyang bayan, maging ang mabuti at masama ay humubog sa kanyang pananaw at nagpakilos sa kanyang pagmamalasakit para sa reforma at para sa kalayaan ng Pilipinas. Dahan-dahang binigyang pansin ni Rizal ang Sucesos de las Islas Filipinas ni Antonio de Morga na nagbigay liwanag sa kasaysayan ng kolonyalismo. Ang maikling pagbisita sa Paris at Espanya ay nagbigay ng karagdagang inspirasyon sa kanyang intelektual na pag-unlad. Ang Pasko sa London ay nagbigay ng aliw sa gitna ng kanyang misyon.
Gayunpaman, ang kanyang romansa kay Gertrude Beckett ay nagdagdag ng personal experience sa kanyang mga taon sa London. Nagpapakita ito ng kanyang kabutihan sa gitna ng kanyang mga pag-aaral. So additionally, with all this information, ang journey ni Rizal sa chapter na ito ay mayroong pangkarugtong. Ngunit sa ngayon, muli ako po si Hana Abdullah, one of the presenters of Chapter 15. Maraming salamat sa pakikinig.